Once again, magandang umaga po sa bawat isa na narito. Before we read the text and to share and give thanks sa ating Panginoon sa umaga ito, can we bow our head and ask the guidance and the help of the Holy Spirit, O Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, God. Thank you for your grace, your mercy, your love, your goodness, Lord. Lagi po itong umaapaw sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito. And as we share your word sa umagang ito, let the words comes to life, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, salamat. We ask the guidance of the Holy Spirit, O God. That, Lord, na ikaw po, O Diyos, ang mag-control, Panginoon, O God, mula sa oras nito and mga darating pa, O Diyos, na activities, O God, today, O God. Lord, salamat. Open our heart and mind, O God, to hear your message spiritually, O God, na makita namin, O Diyos, ang kagandahan ng iyong salita sa umagang ito, O God. Lord, like a fertile soil, O God, ito yung aming puso sa umagang ito, O God. God, that every seed so this morning, O God, Lord, ito po yung matanim sa aming mga puso, O Diyos. Lumago, mamunga, Panginoon, O Diyos. At salamat by the help of the Holy Spirit, by the help of your guidance, O God, Lord, open our eyes, Panginoon, upang sa ganoon, O Diyos, sa umagang ito, that your plan, purpose, Panginoon, O Diyos, ay makita namin, Panginoon, ng maliwanag sa iyong salita. Dahil po salamat, we ask the Holy Spirit, O God, to give you wisdom and knowledge, Panginoon, especially to your servant, O God. Lord, hindi ako, but ikaw ang makita sa amin sa umagang ito, O Diyos. Mali po sa iyong lahat, ang papurit parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Once again, before I read the message of the text, can we greet one another and say, I love you with the love of the Lord. Can we tap the person next to you and say, I love you with the love of the Lord. Amen. Okay, I want to say to everyone to thank you, okay, to all the prayers, especially to my wife and also for me and my family. Okay, thank you for everything, to all your prayers. And we know what happened to my butt, but praise God. Thank you for the healing, restoration sa kanyang tuhod. And the past a few days, hindi po siya makalakad at iyak po siya ng iyak. But praise God for the love, to the support, the sharing your love, not only by message, by word, also sharing the tokens of love. Thank you sa inyong lahat at ang Diyos na po ang magbalik nito sa inyong mga buhay. Amen? Salamat for the love and support ng bawat isa. And the Lord remind me that na hindi araw-araw ang tao ay malakas. Amen? And the Lord remind me, anak, yung tao, hindi araw-araw malakas. Sabi nga sa probinsya, lalo na pag December na, hindi araw-araw Pasko. No? What you said is, hindi natin alam yung bukas. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari the next day. No? And minsan dumarating sa ating buhay na ayaw natin mangyari. Hindi natin gusto. Tulad ng sakit, trials, problem, circumstances sa buhay natin. Minsan ayaw nating daanan yung daan ito. Panginoon, ayaw kong daanan yung sakit na yan, yung daan ng sakit ng karamdaman. O Panginoon, ayaw kong daanan yung daan na yan. Yung problemang daanan, ayaw kong daanan. But remember, church, the Lord sometimes allow that all problems, circumstances, trial, or sickness sa ating buhay to see how the Lord good sa ating mga buhay. Amen? Upang makita natin yung kabutihan, ang biyaya,
at ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Sometimes we have to get through the sickness sa ating buhay. Sometimes we have got through dun sa problema sa ating buhay. Kailangan nating daanan yan. Ang maganda nun ay kapag dinadaanan natin ang problema at pagsubok sa buhay o sakit man nito, ay kasama natin ang Diyos. This is a great promise ng Diyos sa ating buhay. Even sa tingin ng tao ay pangit, sa tingin ng tao ay iba hindi maganda, ba't kailangan nating daanan? But we always holding the promise ng Diyos. Amen ba doon? And this morning, I want to share in the book of Galatians chapter 6, verse 1 to 5. And remember, the month of October is about, yung team natin, about soul winning. No? Galatians chapter 6, verse 1 to 5, and yung International Version. And brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore. Say, restore. No? That person gently, but watch yourself, or you also may be tempted. Verse 2. Carry each other burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone think they are something when they are not, they deceive themselves. Remember? If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own action, then they can take fright in themselves alone without comparing themselves to someone else. Without comparing themselves to someone else. And verse 5, for each one should carry their own load. And another one is two texts ang kinuha ko. James chapter 5, verse 19. My brother and sister, if one of you should wander from the truth and someone should bring that person back. Bring that person back. And dito na kinuha yung title ng message natin sa umagang ito. The title is Bringing Home. Parang narinig nyo na yan, ha? Bringing home, bringing home. Ha? Pag nyo lang sasamahan ganito, ha? Diba? Bringing home. Diba? Narinig nyo na ba yan? No, very familiar tayo, diba? And diyan ko na rin kinuha yung title ng message natin na Bringing Home. Ano? And I want to share, before we go to the body of message, I want to share about the situation of the church of Galatians. No? I want to share the situation, how Apostle Paul wrote this message in Galatians chapter 6, 1 to 5. I want to share the situation during the time of the church of Galatians. The main issue, the primary issue in Galatian church is the influence of Judaizers, a Jewish Christian who insisted the Gentiles believer must follow the Jewish custom, or particularly circumcision and fully accepted to the covenant and community. This is the big problem inside the church of Galatians. Ano? That's a mix of Judaizer or Judaism or Jewish Christians, or a Gentile Christians mixed sa loob ng church. No? At sinasabi ng mga Jewish Christian na kailangan ay sundin natin yung kultura namin, na kailangan magpatuloy kayo. Kailangan acceptin yung covenant and follow the law of Moses. And remember, at nagkakaroon ng problema inside the church. Now, there is some miscommunication and some teaching na hindi na nangyayari sa loob ng Galatian church. And remember, this created confusion and division inside the church. No? And remember Galatians chapter 2, bago tayo pumunta sa Galatians chapter 6, we go back to Galatians chapter 2, verse 1, verse 11 to 13. And remember, when Paul, kinompronta niya si Peter.
Remember, when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face. For what he did was very wrong. Ano ginawa niya? Nung wala pa yung mga Hudyo, na mga Kristiyano, when he first arrived, he ate with the Gentiles believer. Ito yung ginagawa ni Peter, no? Nakikain siya sa mga Gentiles believers. Pero nung dumating yung mga Hudyo na Kristiyano, lumayo siya, iniwanan niya. At hindi siya nakasilamuha dito. Because he was afraid of criticism from these people who insisted of necessity of circumcision. Sabi ni Paul sa kanya, yung ginagawa mo ay mali. Remember, when you talk about soul winning, not only outside the church, but also inside the church. Amen? When soul winning, not only those who people na unbelievers, sometimes inside the church also lost. Sometimes. And of course, the church struggled in the church of Galatians about wrestling legalism, division, misunderstanding, and of course, we're looking for the Christian's freedom. No? Freedom in Christ. And we go to Galatians chapter 5, verse 11. Verse 1 said, so Christ has really set us free. Now make sure that you stay free and do not get tied up again in slavery to the law. Ibig sabihin, huwag na kayong bumalik at makipag-tie up during the time in the law of Moses. Meron tayong kalayaan kapag tayo ay na kay Heso Kristo. But, in chapter 6, they call false sheep to practical application. How na paano tayo maging malaya, lalo na sa salita ng Panginoon. And Galatians chapter 6 falls into practical application, urging the Galatians to live of their freedom and responsibly. Meron tayong kalayaang gawin ng isang bagay, but meron tayong responsibilidad that every decision na gagawin natin, we carry every decision na gagawin natin. Amen ba doon? You can refuse, you can accept, but when you refuse and accept, may kalakip itong responsibilidad. Ito sinasabi ni Paul sa Paul of Galatians in chapter 6. Of course, sabi niya, the church is facing issue of sin inside the church. Ano yun? The pride. And Paul encountered a different scenario inside the church kasi maraming mga Kristiyano doon, maraming mga Jewish Christian na masyadong mataas yung pride. No? Masyadong mataas yung pride nila. Hudyo ko, hintil ka. No, hindi tayo magka-level. Amen? Mayaman ako. Poor ka lang. Hindi tayo level. Matawang sang ilong ko. Sa'yo, hindi. Hindi tayo level. Malago buhok mo, ako walang buhok. Now, I give you a 4 points, the very important 4 points about the book of Galatians chapter 6, verse 1 to 5. And the title about bringing home. When you talk about the bringing home, I look for the dictionary, means to carry, to convey, or take something or someone to designate place or person. To convey, or take something or someone to designated place or person. Ano ibig sabihin? Pag sabing bringing home, may mga kapatid tayo na dating kasama natin na nasa labas na. And remember, papaalala natin sa kanila, alam mo kapatid, hindi ka dyan. Hindi ka makasanlibutan. Ang buhay natin, hindi tayo nilikha ng Diyos na ikaw ay nasa labas. Ano ibig sabihin? Yung buhay mo, dapat hindi ka makasanlibutan buhay. At ito yung pangako ng Panginoon. Thus bring Him in His kingdom.
Kapatid, minsan, papasok tayo dito, sample lang to. Okay? Sample lang to. Papasok tayo dito, susuot natin yung coat natin as a Christians, then, talagang yung galaw mo, yung salita mo as a Christian. Pero paglabas mo, hubarin mo uli yung coat mo as a Christians at mamumuhay ka na uling makasanlibutan. No? Example lang yon. And I did not tinutukoy ko yung bawat isa. No, hindi ganon. But to remind us na merong Diyos na nakatunghay sa atin. Amen ba doon? Number 1, restoration, not condemnation. Sabi ng verse 1, brother and sister, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourself, or you also may be tempted. What is the word restore? I remember the last time when I went to vacation, no? When we went to Zambales with my family. Dito yung vacation nito, last 3 years or 4 years ago. Along the shore, merong fisherman to. Merong fisherman doon na ang ginagawa niya, he mended the net na broken. As a fisherman, ando siya sa boat niya at yung mahabang net niya, ginagawa niya na nasira during that time na mahabang panahon na kanyang paghuhuli ng isda, ay ginagamit na yon. At pagkatapos, nung masira, hindi niya ito basta tinapon lang. Ang ginawa niya, nakaupo siya, dahan-dahan niyang tinatahi yung net na yon, at pagkatapos ay gagamitin niya uli sa karagatan. Anong gusto kong sabihin sa inyo? When the believers fall into sin, God does not throw them away. Hindi tinatapon ng Panginoon yung mga taong nagkasala. Amen ba doon? Like the fisherman, he restoring the net. Even ito man ay sira, whatever, hindi ito tinapon. But they restore yung net. Why? They use it again. Even tayo man, kapag tayo nagkakamali, nagkakasala, napapasok tayo sa mga kasalanan na minsan natatrap tayo. Hindi naman natin gusto. But remember, sabi ko nga, when a believers fall into sin, God does not throw them away. Ang ginagawa ng Panginoon, binabalik siya rito. Bring him back. But ang remind ni Paul dito is, brother and sister, if someone is caught in sin, what yung salitang caught? Nahuli, na-trap, like the bird trap na minsan dumapo lang, nahuli siya. Not intentionally na tayo pumasok sa kasalanan, but sometimes na-trap tayo. No? Minsan pumasok tayo sa isang kwarto. Nandiyan pala dating ex mo, naghihintay na sa'yo. Ay may asawa ka na. Mag-iisip ka pa, Panginoon, ano ba? Tutuloy ko ba to? Di ba? Hindi na dapat pag-isipan yun kasi may asawa ka na. It's not trap yun eh. Alam mo nang mahuhuli ka dyan, lumayo ka na. No? Lumayo ka na. Who live by the Spirit should restore the person gently. Kaya nga there's a warning si Paul dito eh. Who live by the Spirit should restore the person gently. Kanina sinabi ko, the lost soul not only outside the church, not only in the word or nasa sanlibutan, meron din dito sa loob. Remember the prodigal son? In Luke 15 verse 11 to 32, when the younger son, na nahingin niya sa kanyang magulang, yung kanyang mana, binigay ito ng kanyang magulang. At matapos makuha ng younger son,
Yung mana niya, inubos niya ito sa mga bagay na hindi nakakalugod sa harap ng Diyos. Nang babae siya, nang inom siya, nagsugal siya, lahat na lang. Pero nung dumating yung time na siya'y walang-wala na, bumalik siya sa kanyang magulang at dalawang kamay siyang niyakap ng kanyang ama. And remember, meron siyang elder son. Di ba? Nung makita niya, yung kanyang bunsong kapatid, pinagdiwa ng kanyang magulang, anong ginawa niya? Hindi siya pumasok sa loob ng tahanan. Father, ilang taon akong nandito. Ako nagkasikaso ng tupa mo. Pero kahit minsan di mo ako pinagkatay ng anumang tupa. Ayoko. And his father, inakbay sa, alam mo son, kung nakita mo lahat ng ari-arian na yan, sa'yo yan. But yung kapatid mo, namatay, at ngayon bumalik na buhay. Like the elder son, sometimes we compare yung sarili natin sa tao sa labas. Tama ba? Lagi tayong nasa church, lagi tayong active sa ministry, lahat ginawa natin. Hindi ako katulad ng taong nasa labas na ito, na walang ginawa kundi manginom. Papunta lang dito, sasamba, aalis uli. Pero ako, lagi ako nandito. Church, remember, pag ganito yung mentality natin, you have to repent. Amen? Still, yung ating kaisipan, still in the flesh. Never compare yung sarili mo sa iba. Amen? Never to compare yung ginagawa mo sa iba. Reconciliation and healing. James chapter 5, my brother and sister, if one of you should wander from the truth, someone should bring that person back. Meron tayong responsibilidad. And I give you another illustration. Kintsugi is a Japanese art of mending broken object using gold or silver. The Japanese believe that when something has suffered damage and has a history, it's become more beautiful. Ano ibig ko sabihin? Kintsugi is the Japanese art of mending broken object. Kapag kayo nagkasala, nagkamali, lumayo sa Diyos. Yung klase ng pagkasira ng buhay mo, hindi kahayaan ng Diyos na nanariyan lang. But ano ginagawa ng mga Hapon sa mga sirang pot and broken pot? Halip na itapon nila yan, ano ginagawa nila dyan? Nire-repair nila yon ng ginto o silver. Why? To make more beautiful. Amen? Kapatid, yung pinagdaanan mo ngayon, this is the line of grace ng Diyos. Amen? Wala tayong dapat kaya kung dati kang magnanakaw, dati kang rapist, ikaw ay nakulong, wala kang dapat ikahiya. Because yung pamamagitan ng pinagdaanan mo yan, aayusin ng Diyos yan for His purpose and glory. Amen ba doon? Kaya natin palakpakan ng Panginoon. Amen? That every broken piece sa buhay natin, sa tingin ng tao, pangit yan. Sa tingin ng tao, hindi maganda yan. Pero remember, kayang ayusin yan ng Diyos. Amen ba doon? Di ba, ang sarap magpaayos sa Diyos. Even you are broken vessel. Even yung buhay mo sa tingin ng tao ay sira, iniwanan ka ng mahal mo sa buhay. Sa tingin mo, wala kang pag-asa. Sa tingin mo, wala ka na. But remember, like a Japanese, hindi na tinatapo yung mga sirang pot. Instead, inaayos nila ito, binabalutan nila ito ng ginto.
upang lalong mas maganda at magamit sa kapurihan ng Diyos. Yun ang buhay natin. Kapag sira tayo, kapag lumay tayo sa Panginoon, may mga taong nananalangin sa inyo. Amen? May mga tao na nagpe-pray sa inyo. Kaya nga tayo may prayer warriors. No? And sometimes, itatouch ka na lang ng Panginoon, anak, balik ka. Balik ka sa aking karian. Hindi ka dyan. Dito ka. At every problem, trial sa buhay natin, like the vessel, yung maraming crack na yan, they call this the grace of God. This our testimonies. No? Kaya nga, kapag tayo may testimony sa buhay natin, whatever na pinagdaanan natin, is a great testimony natin sa Panginoon. To be ano? To heal the sick and to encourage the lost soul. So napakaganda kapag ang buhay natin ay bumalik tayo sa Diyos. Napakaganda kapag nakita natin ang buhay natin, na pinagdaanan natin simula noon hanggang ngayon, ay narito na pala tayo ginagamit ng Panginoon. No? Number 1, sabi ko kanina is restoration, not condemnation. Number 2, basahin ko muna Romans chapter 15, verse 1 and 2. We who are strong must be considered of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves, we should help others do what is right and build them up in the Lord. One of responsibility, the person you think you are strong in the Lord, you think you are more spiritual, sabi nito, we are strong must be consider of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves, we should help others do what is right and build them up in the Lord. Number 2, examine yourself with humility. Verse 3 and 4, sabi rito, if anyone thinks there are something when they are not, they deceive themselves. No? They deceive themselves. Each one should test their own action, then they can take pride in themselves along without comparing themselves to someone else. Number 1, how to examine yourself with humility. Self-examination. Honest self-assessment before God. No? Sabi ko kanina, self-examination, lagi natin kukumpare yung sarili natin di sa iba, but sa Diyos. Test your own works. Focus on your own faithfulness, not others' failures. Focus on your own faithfulness, not other failures. And John 15 verse 5, sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, lahat pala ng talento, galing o husay natin, no? Kung ginagamit natin to in our own para mag-benefits tayo, sabi ng Panginoon, self-examination. Tingnan natin. Tumatayo ba ako dito? Naglilingkod ba ako rito para makilala lang? Ginagamit ba ako ng Panginoon para ipakita lang yung talent ko? O tumatayo ako dito para maparangalan ang Diyos? Now, we have to know self-examination. Test your own work. Focus on your own faithfulness. Examine yourself with humility. And next, number 3, taking responsibility for your own load. For each one should carry their own load, carry each other burden, and this way you will fulfill the law of Christ. I want to focus in the verse 5 and verse 2.
And verse 5, they should mention there is taking responsibility for your own load, and verse 5 mention is for each one should carry their own load. But in verse 2, carry each other burden, and this way you will fulfill the law of Christ. They mention about the load and burden. What's the difference of load and burden? Hindi na lang sinabi sa verse 2 and by 5 na sinabi lang parehong load, but they mentioned the Lord, the load and burden. Nakita ba natin? Load means a personal backpack, something we are meant to carry yung ating sarili. Pag sinabi natin a personal backpack, something we are meant to carry ourselves, remember yung the soldier, no? Yung soldier, meron siyang sariling backpack, barrel, whatever na dinadala. Hindi yan pwede yung soldier na kapag meron siyang dala at pupunta tayo sa giyera, padadala mo to, tapos pag nasa giyera na kayo, ay kukunin mo uli. No? When you say about the carry is other burden, and this way you will fulfill the law of Christ. Pero sabi rito, sa verse 5, for each one should carry their own load. Personal backpack is something we are meant to carry ourselves. Ano yun? Our personal load is, for example, is our walk with Christ, our obedience, our stewardship, our time, talent, and testimony. When you say about load, may kanya-kanya tayong load na dinadala. Yung paglakad natin sa Panginoon, yung pagsunod natin sa Panginoon, yung stewardship natin sa Panginoon, yung talent natin sa Panginoon, yung testimony natin sa Panginoon. Hindi pwede na yung ating load ay paloload natin sa iba. No? For each one should carry their own load. Lahat tayo may kanya-kanyang load. May kanya-kanya tayong dala. Amen? Yung dala natin about About yung prayer life natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Yung pagsunod natin sa Panginoon, lahat na to ay accountability tayo lahat yan. There's a personal load natin sa Panginoon. But how about yung burden natin? Ito sinasabi ni Paul dito. Yung burden natin, carry each other burden. And this way, you will fulfill the law of Christ. Sa verse 5, sabi nung kanina, for each one, yung bawat isa, meron tayong dalang load. But sa verse 2, carry each other burden. Ano ibig sabihin? Pag sinabi natin carry each other burden, sa ibang salita, ay support or sharing yung burden natin. Ano yung burden? Financial struggle? Emotional struggle, grief, temptation. Lahat tayo may kanya-kanyang load, but of course, meron sa kanya-kanya rin tayo kinakahalap na burden sa buhay. Kaya nga sabi rin sa verse 2, carry each other burden. Ibig sabihin, tulungan natin yung mga taong nabibigatan. Samahan natin sila, supportahan natin sila. Even tayo man, may kanya-kanyang load na dinadala, may backpack tayong dinadala, but helps yung iba na may dalang burden. Nakukuha ba natin? Everyone, there's load sa ministry, yung paglilingkod natin sa Diyos, yung testimony natin. It's a load natin to. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Ipagsusulit natin to. But the burden ng bawat isa, meron tayong burden na dinadala. Temptation, financial problem, trials. Ang sabi ng salita ni Paul dito, carry its other burden. Ibig sabihin, support, sharing. Tulungan natin sila. Amen? And hindi ko alam kung yung mga load, kung gano'ng kabigat na load na dinadala ng bawat isa. And I believe, yung burden natin, mabigat to. Burden are heavy load. Yung temptation, yung financial struggle, emotional problem. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, in Matthew chapter 6, verse 34, sapat na yung araw.
sa isang araw yung dinadala nating kabigatan. Huwag mo nang dalhin yung kinabukasan. Amen? For example, yung backpack natin, meron tayong 1 kilong financial problem. Dala-dala natin sa backpack natin. Ngayon sa araw lang nito, ha? Pero pumasok sa isip mo, naku, yung boss ko, tatawagin ako bukas. May problema yun. Another 1 kilo, ilalagay mo sa backpack mo. Bibigat? Bibigat ba yung dala mo o gagaan? Bibigat. Amen? Kung meron kang 1 kilo ngayon, kinabukasan naisip mo yung problema ng boss mo, kakaharapin mo, another 1 kilo sa backpack mo, bibigat o gagaan? Bibigat. The next day, naalala mo, wala ka ng pera, may bayarin ka pala. Saan ka kukuha? Another 1 kilo. Lalagay mo sa backpack mo. Bibigat o gagaang? Bibigat. Hindi pa nangyayari, pero dinadala na natin. Amen ba? Ano ibig ko sabihin, sapat na yung 1 kilo, for example lang, na problema natin ngayon. And the rest, Lord, ikaw po bahala. Amen ba? Lord, hindi ko kaya. Kung lahat dadaling ko. 50 kilos yung problema ko, Panginoon. Hindi ko kaya dalhin araw-araw yun. Magkakaroon ng matinding emotional sa buhay mo. Magkakaroon ka ng matinding struggle sa buhay mo. But sabi ng Panginoon, sapat na yung 1 araw na problema mo yung dadalhin mo. And the rest, give it to God. Why? Kahit dalhin natin lahat yan, wala tayong magagawa. Amen ba doon? Wala tayong magagawa. Just leave it to God. And the rest, Lord, bigyan mo akong kapahingahan yung puso ko. Bigyan mo kapahingahan yung aking kaisipan. Kaya nga yung iba, hindi kaya. Susuicide sila. Papakamatay sila. Because there's a lot of problem and trouble sa buhay nila. Na minsan hindi pa nangyayari, kinakatakutan mo na. You don't know kung bakit na pinatawag ng boss mo, promotion pala. Amen? Hindi mo alam, yung babayaran ng bills, meron pala magpapahiram sa iyo. Kasi hinipon na siya ng Panginoon. Pero iniisip mo pa. No? Remember, sa mga taong, paalala lang to, sa mga taong nakahiram ng pera, hindi ng pera hiniram sa inyo, but yung pagtitiwala. Sabi ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pwede kang pagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung pinagkatiwala sa iyo ng kapatid mo yung kanyang pinansyal na pera, ibalik natin. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pinagkatiwala sa iyo yan. Amen? Amen ba doon? Mahina. Meron mga utang dito. Amen? And pangapat, burden or heavy load, grief, temptation, financial struggle, emotional wound. Matthew chapter 6, verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worry. Today's trouble is enough for today. Amen? Kaya nga sasabihin natin, pag dumarating sa kaisipan natin, Satan is enough na. Tama na to. May Diyos ako na magtatangkilik sa problema ko the next day. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worry. Today's trouble is enough for today. Amen? Tapikin mo, katabi mo, sabihin mo, kapatid, kaya mo pa ba? Ma? Kung may burden ka, share mo sa akin. Di ba? Kung may burden ka, share mo sa akin. Di ba? Amen? In conclusion, restoration, not condemnation, bearing one another burden, and examine yourself with humility, taking responsibility for your own load,
And Galatians chapter 6 verse 7, do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Galatians chapter 6 verse 7, doon lang din tayo. And do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Ang sarap mag-harvest ng pagmamahal. Ang sarap mag-harvest ng pagpapatawad. Diba? Ang sarap magtanim ng pag-ibig, ng kapatawaran. Amen? Kasi kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin natin. Diba? Alam mo yung mga kapatid dito natin sa loob ng church, kapag matao may mga sakit, nandyan sila lahat, nakasuporta, nananalangin, not only the prayer, not only the message, even the tokens of love, they share, meron sa mga puso talaga na handang manalangin, tumulong yung mga kapatid natin dito sa loob ng iglesia. And remember, we always one family lang dito sa JCLG family. And the last verses, James chapter 5 verse 9, my brother and sister, if one of you should wander from the truth and someone should, sabay-sabay tayo, bring that person back. Amen? Minsan pa, sabay-sabay tayo, bring that person back. Amen? So, yun ang gagawin natin. Ibalik natin yung mga tao na wala kay Kristo. We have responsibilidad sa bawat isa. Amen ba doon? Sige, tayong lahat ay tumayo. My Jesus, my Savior.
want to pray for you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. And once again, can we lift our hands to God and lift up to God that any burdens na meron tayo sa oras na ito. Sa pamilya ba ito? Sa trabaho? Sa kapatid? And the load that you have right now, sa ministry, Lord, yung prayer life mo, yung situation mo sa buhay, kapatid, sa oras na ito, kung sa tingin mo, wala kang malalapitan, wala kang matatakbuhan, kung sa tingin mo, ang buhay mo sirang-sira. And remember, the Lord remind us, walang sirang buhay sa Diyos. Kung sa tingin ng tao ay sira ang buhay mo, at sa tingin ng Diyos, kaya-kaya kang ayusin, kaya-kaya kang pagandahin, kaya-kaya kang ibalik ang tao na walang relasyon mo sa Diyos. Let's come to God right now. And as we lift our hands to God, this is the act of surrendering everything to God. Lord, and we utter, oh God, sa aming mga labi sa oras na ito, Lord, hindi namin kayang mag-isa to. Hindi namin kayang mag-isa, Panginoon, oh Diyos, na lumaban, oh God. But Lord, ang iyong pangako, sasamahan mo kami, hindi iiwanan, oh Diyos. At habang nakataas yung aming mga kamay, oh God, Lord, nagpapala sa aming kaisipan, Lord, yung aming pamilya, yung aming anak, whatever situation na meron siya, oh God, na umaharap, Panginoon, oh Diyos. Minsan, life and death, oh Lord. But Lord, sa oras na ito, bilang anak mo, oh God, Lord, we pray, oh Lord, and I release blessing, restoration, oh God, sa mga tao, oh God, na umaharap ng itong sitwasyon. Lord, hindi na kayang mag-isa yun. Hindi na kaya, Panginoon, harapin ang itong sitwasyon, oh God. But Lord, Ikaw yung kasama namin, oh God. Buhay ka, Panginoon. Buhay ka at makapangyarihan, oh God. Lord, in the twinkle of eyes, oh God, kaya kayong baguhin ang every situation sa aming buhay, oh God. At salamat, Panginoon, sa araw na ito. Habang nakataas yung aming mga kamay, Lord, tinataas ko, Panginoon, ang aming pamilya, oh God, yung aming asawa, aming mga anak, Lord, ang aming boss, aming trabaho. Lord, sa oras na ito, tinataas namin lahat ito sa iyong harapan. Panginoon, Ikaw ang tumugon sa every situation na meron kami, oh God. Pasalamat, Panginoon, sa iyong pangako, oh God, na hindi mo kami iiwanan o pababayaan, oh God. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, oh Diyos, sa strength, oh God, sa healing, oh Lord. Lord, maraming salamat, oh God. At tunay nga po, oh Diyos, sa oras na ito, God. Lord, we pray, oh God, sa mga humaharap ng iba't ibang sitwasyon sa buhay, Lord, tulungan mo po sila, oh God. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat sa panibagong kalakasan, Panginoon, o Diyos. At muli po, O God, Lord, ang aming buhay, Panginoon, patuloy, Lord, mag-i-ignite, O God, sa iyong presensya, Panginoon. Patuloy pag-alabin, O Diyos, yung apoy ng paglilingkod namin sa iyo, O God. At maya mo, O Diyos, ang apoy na ito, O God, ay patuloy na mag-aalam, Panginoon, habang ikagang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. At tunay nga po, Ama, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin, O God. Lord, healing, restoration, O God, financial freedom, O Lord, sa oras na ito. Lord, salamat po sa inayos mo na yung relasyon ng aming pamilya, O God. Inayos mo na yung relasyon ng aming boss, Panginoon, sa aming kumpanya, O God. Sa aming anak, Panginoon, Lord, salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon. Lord, sa umagang dito, ang pwede natin ibalik sa iyo, Lord, ang pinakamataas na papuri, parangal, kaluwalhatian, kadakilaan, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, Lord, salamat sa iyong anak na walang iba namin, Panginoong Jesucristo. Salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan, O God. Tunay po sa oras na ito, Lord, ang lahat ng papuri,
parangal, kaluwal at kadakilaan ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah.